sa'yo ang Diyos. Hear me? Kasi kung trabaho, listen to this ha, kung lahat ng trabaho, itataas ang sweldo ng nagtatrabaho, wala ng negosyo. Do you agree? Di ba? Wala magsasara yan. Am I right? Kanya hindi trabaho. Ang Diyos ang magsusupply sa'yo. You see? Kanya nga nung sinimulan yung GTBA 37 years ago. Okay? I quit on my job. I was on the top of my career. Okay? Sabi ni Ellen, paano mo ako pakakasalan? I'll show you. Sabi ni Pastor, walang pera dito. Hindi ako naghanap ng pera. I'm looking for the favor of God. Okay? Nagpapapansin ako sa Diyos. 21 students, ngayon ang GTBA is one of the top 5 in the whole country. Okay? And I'm so happy to see the products of what Pastor Fajardo and Mrs. Fajardo started 37 years ago, okay? GTBA is the reason why I quit on my job and became part of the staff. I'm not an educator. I am a technical person. Pneumatics, hydraulics, name it, it's okay. Kami ni preacher rin nung kami mga estudyante pa, nung na-82, okay? But we learned it. Bakit? Ministry to Kasi kung pera lang, di sana hindi na ako nag-resign, okay? So mga kapatid, listen. Don't allow your life to be repeated again and again, 75 times, and you call it life. Kanya kailangan natin ng Diyos. May right? Kasi hindi natin kayang baguhin yan. Okay? So ang pag-uusapan natin, don't give up doing the right thing. Okay? Read that. Come on, everybody. Tama bang mahalin mo yung asawa mo? Tama bang mahalin mo anak mo? Tama bang igalang mo magulang mo? Tama bang maging masipag ka sa trabaho? Kahit hindi ka binibigyan ng promotion. Am I right? Are you with me? Kasi kanya lang masipag kasi andyan si boss. Pag wala na, no. May nanonood sa'yo. Am I right? And it is God that will bless you. Magpalakas tayo. Okay? Tama bang mag-aral ka maigi? Tama? So don't quit and don't give up doing the right thing. Galatians 6:9, what does the Bible says? Okay? And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat darating ang panahon, aani ka. Tama? Tanong ko sa iyo, umani ka na ba? Am I right? Hindi pa. O darating yan. Am I right? Kanya lang ito. Kung aani ka, ano tinanim mo? Right? Kung wala, nga. Ayun me? Walang mangyayari sa'yo. Kanya, we need to sow right seeds. Okay? Father, we ask you that you help us and bless us. Tulungan mo po kami na maging maayos sa aming pong buhay sa iyong pananaw. Tulungan mo po na mabago yung mindset namin. Makita namin yung mga bagay na nais mong maganap sa aming buhay para mapuri ka at makita ng mga tao na may Diyos na nag-alaga sa amin, may Diyos na nagkanlong, may Diyos na nagprotekta, may Diyos na nagsupply. Hindi namin kaya makipagsabayan sa kapitbahay. Hindi namin kaya makipagsabayan sa mga matatalino at mayayaman at matatangkad at mapuputi at magaganda. Pero tatanggapin namin ang klase ng buhay na binigay mo sa amin at ito'y paunlarin namin kasi gusto naming maluwalhati ka. Ang pinakalundo ng lahat ng ito, ikaw ay maluwalhati. Salamat po ng marami. In Christ name we pray. And all God people say, please be seated. Pakibati mo yung katabi mo sa kanya, Happy Lord's Day. Salamat, kasama kita ngayon. Okay? Gusto ko hong maintindihan nyo, sinabi po ng Word of God, okay? Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Kung yung mga buraan nga, yung mga tarantado, yung mga sinungaling, yung mga walang iya, yung mga mandurubo, okay? Hindi tumitigil gumawa Am I right? Can you imagine ngayon, sa Paris Olympic, okay? Naroon yung delegation ng Australia, okay? Nandoon yung isang sasakyan ng Australia. Binasag yung kotse, ninakaw lahat ng gamit, okay? So, hindi lang sa Pilipinas ang may magnanakaw. Mas marami sa France. You see? Mas marami doon. Maraming mambubudol doon. High class lang sila. Bakit? Kasi French ang salita.
dito, Tagalog, okay? Kanya umaangal yung mga Australian delegates, ninakawan kami. Ito ginawa sa amin dito. Butin lang yung mga bag nila, may tag, okay? At naroon nakita yung mga gamit nila, wala nang laman. Sabi niya, you look at your brief, look at here, see, it's nice to bring back. Tapos ang tulugan nila doon sa France, okay? Puro karton, pero magandang karton, okay? Nagre-reklamo nila, is it true that you're sleeping on a cardboard? Yeah, look at this. Pinakita, puro cardboard. Pero, European style na cardboard. Sa ating karton natin, ano nakalagay? Darigold. Di ba? Now, what I'm trying to say is this. If things don't happen right away, okay? Kung hindi nangyari agad yung maganda, when you think they should, dapat bukas na yan, dapat last week, hindi ibig sabihin niya natitigil ka. Hindi porket hindi nagbago yung asawa mo, hindi porket hindi dumating yung promotion mo, hindi porket hindi gumaling yung anak mo, titigil ka na. No! You don't quit. Okay? Huwag kang tumigil. We need to be diligent. We need to develop endurance. Are we ready? Ang buhay hindi sprint. Hindi patulinan to. It is a marathon. We need to develop endurance. Okay? Ipipacing mo yung takbo mo. Kanya makikita mo yung mga nagmamagaling, nagpapapogi. And by the way, magandang umaga po, Pastor Gabilan. And ma'am, magandang umaga po. Nakita ko kayo sa likod, ha? Sige po. You see? We need to develop endurance. We need to be diligent. Lalo tayong dapat magsumikap. Hindi porket pumalpak, hindi porket napahiya, hindi porket, listen, we will fall, we will break, we will fail. Anong gagawin mo? Okay? Pag wala kang Panginoon, pag wala kang tamang mindset, hindi ka tatayo. Sasabihin mo, kawawa naman ako, magpapatulfo ka. Am I right? Hindi ba dapat we rise, we heal, we overcome? Am I right? Yun dapat. Sa dinami-dami na ng pinagdadaanan natin, I would like to say, I've been 60 years old. 60 officially. Okay? Next year, si Moreng, 60 na. Si Rene, 60 na. Okay? You see? Marami nang magtatayo na kami rito ng Jolly 60. You see? Why? It's life. Kanya sabi ng Bible, let us not get tired. Huwag tayong mapapagod na gumawa ng tama. Okay? Habang tayo hindi pa umaani, okay? Tuloy lang. Mag-enduring. Mag-persevere. Bakit? Kasi we will reap a harvest of blessing if we don't discourage and give up. What caused you to give up your school? What caused you to give up your wife? What caused you to give up your husband? What caused you to give up your dream? You see? What cost you? Is there something you feel like giving up on? Meron ka bang gusto nang i-give up? Okay? Anong gusto mong i-give up? Career? Anong gusto mong i-give up? Asawa mo? Okay? Hindi babaguhin ng Diyos ang boss mo. Hindi babaguhin ng Diyos yung asawa mo. Hindi babaguhin ng Diyos yung anak mo. Ang binabago ng Diyos, ikaw. Ayun me? Ikaw. Why? Kasi yung boss mo, yung asawa mo, yung anak mo, sandpaper yan. Liha. Alam niyo yung liha? Pag ito, halimbawa, kahoy, pag ito'y bagong lagare, hindi mo magagamit, masasalubsob ka. So, kailangan ng liha, tama? Yung liha, kanyang tatanggalin yung mga rough edges. Arin me? Yung mga taong binigay ng Diyos sa buhay mo, mga sandpaper yon. Kasi alam mo kung bakit? Meron kang magaspang na ugali. Inaalis. Okay? Kanya pag hindi ka natuturian, hindi aalisin ng Diyos yan. Tama? Hindi ka magagamit. What is it that you like to give up? Okay? Career? Nagsisikap ako, di naman ako napopromote. Pagod na nga ako. Am I right? I tried to make a difference. Hindi naman nangyayari. Or perhaps you're giving up on your dream. Sabi mo, anong saysay, namatay na yung tatay ko. Namatay yung nanay ko, yung lolo kong pinakamamahal, yung nag-alaga sa aking lola ko, hindi na ako, wala na. Bakit? Nakasalalay ba dun sa kanila? Are you about to give up your goal? Or about to give up yourself? Pagod ka na bang intindihin ang sarili mo?
Kaya nga, di ba, nilalagay ko lagi pag nagpapusok sa gabi, pakisabi sa sarili. Bakit? Eh, lagi mong kaaway sarili mo eh. Tanga mo, girl. Di ba? Kainis ka. Diyan ka na nagkamali, inulit mo na naman. Bobo yarn. Sino kausap mo? Sarili. Are you about to give it up? Here's one thing I want you to know. Okay? 1,000 years before you were born, alam ng Diyos na mapapakinggan mo itong mensahe na to. Alam ng Diyos na mapapakinggan mo to, and God would like to tell you, hey, don't give up. Don't give up. Okay? Maaring yung tunnel na dinadaanan mo ay madilim. Sabi mo nga, madilim ang aking paligid, parang walang hanggang kadiliman at walang hanggang kapigatian. Okay? Pero at the end of the tunnel, there is a light. I would like you to know, listen to this, you are known by God, you are loved by God, at may purpose ka. Okay? That God designed you uniquely to fulfill. Walang ibang kagaya ni Johan, walang ibang kagaya ni May, walang ibang kagaya ni Kian, walang ibang kagaya ni Alpha Joy, walang ibang kagaya ni Cleve. You know what I'm saying? Ikaw lang yan. Kanya nga yung thumbprint mo, ikaw lang ang meron yan. Yung iris ng mata mo, ikaw lang yan. Tama? Walang ibang kagaya mo. Every person, every child is unique. Okay? Kanya pag hindi natin to inayos, anong mangyayari sa susunod sa'yo? Oh. You know what I'm saying? What would happen to them? Hindi natin pwedeng takasan, may problema sa family, may problema sa gobyerno, may problema sa lahat, may problema sa kahit saan. But what will cost you and motivate you not to give up? Kilala ko ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. May purpose siya sa akin. Sa ibig mo kagabi, magpe-pray na lang kami dito, biglang tumunog yung telepono ko. Si Congressman, oh, Joey, po, congratulations ha. For what? Nag-level up ka na. Bakit to? Nakita ko yung post mo. Ako, salamat po sa testimony nyo. Wala naman po yun. Hindi, nag-level up ka na. Tumawag din si Consi. Kanya nung nandun kami sa zona nung Monday. Okay? Sabi ni Mayor Lacuna, sabi niya, Bishop, dyan yung mayor mo. Sabi ko, hinahanap ko nga, hindi ko makita. You see? Natikman ko yung 20 million na pagkain. Sabi ko, ito yung mga kinain doon, ha? Ha? Kinunan ko ng picture yung mga pagkain, eh. Okay? Panghimagas, halo-halo. Makarong, vanilya, tsokolate at ube. Suman at mangga sa apa. Tibok-tibok. Leche plan pandan sa malamig. Okay? Panimula, dinamita, pinalutong na hamonadong pusit, empanaditang may kabutit tokwa, kwek-kwek na ensaladang Pilipino, sabaw na sinigang ng bayabas, pangunahing putawe, hinornong baka at minasang kamote, inasal na manok at kanin, laing at kanin na may dilis, pansit na puti, pansit habhab. Natikman ko ba yan? Hindi. Bakit? Yung kasama ko hindi nakain eh. Hindi na rin kami kumain. Sabi ko, pambira, nandito na tayo. 20 million daw to. Hindi mabuti sa atin yan. Dinanood lang kami sa palakpakan at sa lahat. You see? Ang tanong, kilala ba ako ng Pangulo? Hindi. Kilala ba ako ng lahat ng tao naroon? Hindi. Pero mayroong isang persona na kilala ako. Ang Diyos. Maaring hindi ka napuntahan ng barangay captain mo. Maraming hindi ka nakilala ng manugang mo. Tama? Who you? See? Pero kilala ka ng Diyos. At may plano ang Diyos sa'yo. Everything you have in life is from God. Okay? Kasi binigay niya yan sa'yo. Am I right? Listen to this ha. Lahat ng meron ka is God's gift to you. Listen to this. What you do to your life
is your gift to God. Do you hear me? Ha? Binigyan ka ng buhay ng Diyos. Everything. Regalo ng Diyos sa iyo. Kung ano ginawa mo sa buhay mo, yun ang regalo mo sa Diyos. Are you following me? Tanong, ano regalo mo sa Diyos? Kapalpakan. Anong regalo mo? Tumigil ka. Anong regalo mo? Matampuhin. Anong regalo mo? Iniwan niya ako. Sisirain ko buhay ko. Iniwan ka na nga, sinira mo pa, tama? Hindi ba dapat kung iniwan ka niya, galingan mo para panghinayangan ka niya? Am I right? Para sabihin niya, iniwan ko na, ba't nagtagumpay? Bakit? Inalis ng Diyos yung pangit sa buhay mo. Am I right? What are you doing with your life? That is your gift to God. Now listen, God allowed you to have your life. Everything, yung talent, yung height, yung kulay, everything, pinahintulot. You know why? He wants to save you. Gusto ka niyang iligtas. Pastor, tama nga po, lahat po ng gamit namin ay nataranta ng bagyo. Listen, hindi ho yung kaligtasan lang sa physical ang pinakamaganda. Pasama rin yan. The best foundation of life is the gospel, the good news. The gospel is the good news of what took place nung si Kristo namatay doon sa krus. Okay? To understand what Jesus accomplished on the cross is for us to understand the gospel. Say gospel. To believe personally what Jesus did on the cross, yung ginawa niya sa iyo, is to believe the gospel of the Lord. Pag sinabing gospel, it means good news. Kausap ko nung Friday, yung board member ng Wakwak. Sabi ko sa kanya, sabi niya, alam mo, pastor, yung aking kapatid, matanda sa akin, pastor yun. Good. Pero tatanungin kita, Migs, kung sakali bang mamamatay ka, are you 100% sure of going to heaven? Nagsisika po akong gumawa ng mabuti para makita niya na pag namatay ako, mapunta ako sa langit. Sabi ko sa kanya, it's not about working. It's about believing. Bakit po? Lahat tayo makasalanan. Okay? Romans 3:23, anong sabi ng Word of God? Ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot, kinapos sa kaluwartihan niyo. Ibig sabihin, tumira ka sa basketball, hindi umabot sa pamantayan. Lahat tayo, hindi tayo umabot. Pare-pareho po tayo. Okay? Lahat tayo makasalanan. Are you with me? Everybody is a sinner. Am I right? Parang aso. Yung aso, pag nanganak, tuta. Pag yung tuta, lumaki na, hindi nag-voice lesson para tumahol. Tatahol yan. Tama? May nagbigay ng Mina Bird sa akin last week. Okay? Pagpasok ko doon sa kwarto, tumatahol? Naalala ko, nandun pala yung mga aso namin, kanya tumatahol. Kaya sabi ko, kayong mga nandito sa kwarto, pag ito nagsalita ng pangit, kayo minimimik nung Mina yung sasabihin tinuturuan ko na yung Mina Bird ko, pagpasok mo sa bahay, sasabihin, nag-first fruits ka na? Nag-soul winning ka na? Nagbasa ka na ng Bible? Paulit-ulit para pagpunta mo doon, siya sisita. Pero yung Mina Bird, hindi siya talaga nilikha niyo para magsalita, kundi he imitate. Now listen, lahat tayo makasalanan. At ang sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan kamatayan. Okay? Meaning, if you break man's law, meron dito tayo mga pulis, pagka sila, nilabag mo batas, huulihin ka. Tama? Bakit? You break man's law When we break God's law, may penalty. Ang penalty, kamatayan. 3 bahagi ng tao. Katawan, kaluluwa yung talagang ikaw, okay? Yung nakatala sa katawan, at yung espiritu. Nung magkasala ka unang-una, you died spiritually speaking. So meron ka lang katawan at kaluluwa. Itong katawan, inaalagaan, binibelo, everything. Yung kaluluwa, nakatira. Pag ito naghiwalay, binurol to, okay? Binurol. Nilibing. Immediately, yung kaluluwa mo, harap sa Diyos. Pag hindi ito naligtas, hindi kasama yung espiritu, okay? Mabubulot tayo sa dagat-dagatang apoy, mapapahamak tayo, at hindi tayo pupunta sa langit. Kasi sabi ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? Ang tanong ko sa iyo, is this what you want? Alam mo, Pastor, goal ko talaga mapunta sa impyerno.
Yung init nga rin na hindi ka makataas, di ba? Paypay ka ng paypay. Ngayon nakita ko, kala ko ano yung hawak ng ibang tao. Yung pala electric fan na maliit, di ba? Electric fan na maliit. Sabi ko, meron pala nun. Alam lang namin pamaypay lang. Oh. Kung dito hindi mo kaya yung init, di lalo sa impyerno. Pero ito kagandahan ha, but the gift of God, regalo. Okay? May regalo. Pag sinabing regalo, hindi pinagtatrabahuhan, hindi pinapalunan, tinatanggap. Bakit? Kasi may gumawa na. Okay? Ano regalo ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Tatanggapin mo yan. Ano sabi ng Romans 5:8? Okay? At ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo makasalanan pa, nung tayo barubal pa, nung tayo pasaway pa, nung tayo namuhay sa mali, nung tayo mayroong ginagawang hindi tama, minahal tayo ng Diyos. Can you just imagine ha? God knows the secret of our hearts. Am I right? Pag nalaman ng tao yung ating sikreto, yung ating ginawa, yung ating pinuntahan sa Facebook, yung ating pinanood, yung ating mga sinabi, okay? Baka itakil tayo sabihin, kadiri ka, ba't mo ginawa yan? But here is God. He knows everything about you. You know what he said? I love you. And not only that, sabi niya, I died for you. What does it mean? Ito tayo, ito yung sala natin. Tayo dapat magbabayad. Pero sabi ni Kristo, no, you don't need to do that. I will be the one to die for you. I'll be the one to carry your sin. I'll be the one to be the burden bearer and the sin bearer. Hindi ba pag may kinakasal, saan hinahanap yung singsing? Come on, help me. Abay? Sa bride? Sa groom? Sa nanay? Anong tawag doon sa bata? Na merong hawak-hawak na unan? Ring bearer, tama? Ring bearer. Si Kristo yung sin bearer. Pag hindi mo siya tinanggap na tagapagligtas, ikaw magdadala ng sala mo. Okay? Pag nakita ng Diyos yan, impyerno ka. Pero pagpunta mo sa langit, sasabihin ng Diyos, hindi kita kilala. Sabi ni Kristo, God the Father, ako sin bearer niya. Ako nagdala ng kanyang sala. Ako namatay para sa kanya. Hindi ka nagtrabaho, hindi ka nanalo, tinanggap mo yung kapatawaran niya. Are you following me? Sino ang sin bearer mo? Okay? Listen. What happened on the cross? Ano nangyari doon? Okay? What took place in Christ's death on the cross? The short answer is this. Christ died for my sin and for your sin. 1 Corinthians 15:3. Okay? Sapagkat binigay ko sa una sa lahat, na akin din naman tinanggap. Pero tinanggap ha? Hindi pinapasok, tinanggap. Kung paano si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan ayon sa kasulatan. Verse number 4. At siya'y namlibing, at siya'y nabuhay na muli ayon sa kasulatan. What does it mean? Christ died for us must be understood in two broad ways. He was nailed to the cross. Okay? Bakit? Siya yung hinusgahan, siya yung naging sin bearer, siya yung nagdala na ating sala. Okay? 2 Corinthians 5:21, sapagkat siya na hindi nakakilala ng kasalanan ay naging kasalanan para sa atin, para tayo'y maging katwiran. Kasi bakit? Makasalanan. Nung kinuha niya yung kasalanan natin, naging katanggap-tanggap pa sa Diyos. Okay? God judged the full penalty of our sin nung mamatay si Kristo. Kanya sabi ng Colossians 2:14, okay? Na pinawi ang usaping nasusulat sa palatuntunan laban sa atin. Okay? Na hindi naayon sa atin. At kinuwa't inalis at ipinako sa krus. Ibig sabihin, yung kasalanan natin, ipinako na. Okay? Dahil dyan, Jesus conquered the power of Satan, the power of darkness, and death kasi namatay siya para sa iyo. Ano sabi ng verse number 15? Okay? Having spoiled the principalities and powers, He made a show of them openly, triumphing over them. Nagtagumpay si Kristo. To summarize it, okay? Yung kamatayan ni Kristo sa krus, binayaran niya yung kasalanan natin. Fully paid. Okay? Fully paid. Totally defeated yung kasalanan. Yung penalty of sin is death. Okay? Mamamatay ka, mapapahiwag ka sa Diyos. Okay? Sabi ng Diyos, ginapi ko na yan. The penalty of sin is death, and since Jesus paid the penalty, bayad na, ba't magbabayad ka pa? Tama? He resurrected from the dead para ipakita sa iyo na bayad na
tapos na, hindi ka na mag-alala. Pag tinanggap mo, okay? At pinahig mo sa iyong bibig na si Kristo'y namatay, nabuhay na muli, at siya'y naging tagapagligtas mo. The greatest power of sin is death. At dahil na-conquer ni Kristo yung kasalanan, yung power sa cross, anong nangyari? Binura yung certificate of death. Wala ka ng utang sa Diyos, okay? Sa Diyos, ha? Hindi sa inutangan mo sa kanto. Okay? Sabi mo, sinabi ni Pastor, wala na akong utang. Sa langit muna tayo, langit. Okay? It is only because Jesus Christ paid sin's penalty. Pinalaya tayo sa kapangyarihan. Kanya nga, pag tinanggap mo sa puso mo at naniwala ka na siyang namatay, nalibing at nabuhay muli, the Lord forgave all of your trespasses because of the death of Jesus Christ. Kanya anong dapat mo nang gawin? Okay? Romans 10:9. Kung ipapahayag mo ng ibibig, Lord, naniniwala ako sa puso ko that God raised you from the dead, na ikaw ang namatay, nalibing at nabuhay muli, maliligtas ka. Verse number 13, ang sino man tumawag sa pangalan ng Diyos, maliligtas ka. For this reason, we should learn to put God first. Alam ni Ellen, number 2 lang siya sa buhay ko. Because number 1 is God. Alam ni Jeff, tsaka ni Jeff, ni mga anak ko, number 2 lang sila. Alam ni Bro, number 2 lang siya. Number 1 is God. There should nobody should be in between me and my God. Okay? Alam mo kung bakit? Pag naligtas ka, when we die, okay? Pag ligtas ka, sa langit ka pupunta. Pag tinanggap mo si Kristo ang tagapagligtas, pag tinanggap mo si Kristo manluluwas ng iyong kalag, sa langit ka pupunta. At pagdating mo sa langit, do you know what God will use to judge you? Ha? The Word of God. Dito. Okay? Kaya sabi ng Philippians 2:16, okay? Holding forth the Word of God. Pag hawakan mo to, kanya dapat nakikinig ka, nagbabasa ka, pinag-aaralan mo, okay? Minememorize mo, nagme-meditate ka, at ina-apply mo ang Word of God. Bakit? Holding forth the Word of God, that you may rejoice in the day of Christ. Para masaya ka. Bakit? Pag hindi mo inayon ang buhay mo sa Word of God, you run in vain, you labor in vain. Imagine na pagod ka, walang kabuluhan. Okay? Tumakbo ka, walang kabuluhan. Kaya sabi ng Panginoon, ito, itatanong sa iyo ng Diyos, what have you done to my word? Pangalawa, have you obeyed my word? Sinunod mo ba? Did you live on the basis of my word? Okay? Sa pagtrato mo sa asawa, sa pagtrato mo sa anak, sa pagtrato mo sa trabaho, did you obey that? Did you focus your attention on my word? Hindi yung sakit, hindi yung pait, hindi yung ginawa sa iyo. Wala tayong magagawa dyan. Okay? Ang tanong, it is not what happened to you. Okay? It is what you do after it happened. Nawala ka ba ng pag-asa? Okay? Were your decisions based on the Word of God? Manliligaw ka, is it based on the Word of God? Sasagutin mo, is it based on the Word of God? Mag-aaral ka, is it based on the Word of God? Dapat tinitingnan mo, Lord, saan kita maluluwalhati? Laging ganun ang isip ko. Lord, maluluwalhati ba kita rito? Okay ba to sa Word of God mo? 19 years old when I started my journey in faith. Okay? 19. Now I'm 60 years old. 41 years. Okay? Nasayang ba? No. Bakit? I'm okay. Oh. I'm doing good. Not because I'm good, I'm bad. Pero may Diyos. May Word of God. Kanya, nung makita ko na wala akong pag-asa, kasi mga kapatid, mga minamahal, ang tatay ko gambling lord. You see? So pag inulit ko yung kasaysayan ng tatay ko, di sugal kami lahat. Tauhan lang niya si Ambet Antonio, yung pumatay kay Wadles. Tauhan lang niya si napipingkuhan ko. Tauhan lang niya yung mga ibang taong kilala. Okay? Nakikita ko sa bahay namin yan. Okay? Until they tried to kill my father. 1969. I was 4 years old then. Okay? He never left home. He never left his house. Naging mahirap kami. Binawi lahat kasi sugal. Okay? Siguro kung buhay yan, baka siya yung may-ari ng isabong. Baka kung buhay yan, baka siya yung may-ari ng pogo. You see? How many people were working for my dad? You see? Until the Lord found me. Okay?
Until the Lord changed my life and I said, Lord, thank you. Kundi bakit? Kasi lolo ko, tatay ko, ipapasa ko sa anak ko? No. Ano pinasa ko? Salita ng Diyos. Kagabi, umuwi si Bron, yung apo ko, may daladalang parang aklat. Chok-chok. Oh, pray. Read this, read. O sige. Sabi niya, Dear Jesus, Lord Jesus. Oh, what will happen? You read that, I follow. O sige. Puro verses yun. Sinusundan niya. O, okay na? Amen. Sipin mo yung apo mo, 2 years old. Natututo na mag-pray. Chok-chok. Read. Pray. Lord Jesus, thank you, amen. Hindi nasugal. Kung hindi kami nagbago, chok-chok, majong. Punta mo si Lola Malumo. Chok-chok. Pusoy tayo. Punta mo si Tito Lolo Bernie mo. Chok-chok. Inom tayo. Punta mo si Tito Pao mo. You see? Chok-chok. Chismis tayo. Puntahan mo si Tita Joy mo. Lahat kami binago na. Are you following me? Wala nang chismis. Wala nang inom. Wala nang sugal. Are you with me? Whether it's your studies, profession, work, the Word of God is the basis of your life. The Word of God is complete. Don't forget, one day, you will face God in judgment. And in judgment, God will judge you solely in the Word of God. At tatanungin ka ng Diyos, anong ginawa mo? Ano sabi ng Matthew 24:35? Ang langit at ang mundo ay lilipas, datapwat ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. What does it mean? Ito ang tatagal. Hindi kumpanya ito. Kanya, pag inayos mo yung buhay mo ayon sa Word of God, okay? Kanya nga Bible Baptist tayo. Okay? Nakabase dito, yung pagkilos natin, hindi sabi ng magulang, hindi sabi ng tradisyon, kung hindi dito. Let the Word of God dwell in your heart. Bakit? Kasi pag yan ang inilagay mo sa utak mo, okay? Magbabago mindset mo. Nung ako'y lumalaki, ang mindset ko, yabang nito, sapakin ko kaya to. You see? Kung inabot mo ako noon, save ako, ganyan ang tingin mo, gugulpihin kita. Okay? Unang kita namin ni Preacher Rene, first year college kami. Suntukan. Okay? Ito mga to, hindi naman pala ako lang mag-isa. Di ginulpi ko sa loob ng jeep yung dalawang tao, third year at saka first year. Si Abel at saka si Jose Rizal Angeles. Sabi ko, huwag kayong papasok sa school ha. First year ako, huwag kayong papasok. Pagka nakita ko, gulpi kayo sa akin. You see? Hindi ko kailangan ng kasama. You see? But the Lord changed me. Ang sabi ko sa kanila noon, sinamahan niyo ako sa kalokohan, sinamahan niyo ako sa gulpihan, samahan niyo ako sa Bible study. O, di Bible study kami. Di lahat kami ngayon matitino. Bakit? May Word of God. Okay? Don't think what you're doing does not matter. Mahalaga yan. Don't give up doing the right thing. Yung tama, ha? And don't think anyone would be better off without you. Siguro, mabuti pa, mawala na lang ako. God knows you, God loves you, may papel kang gagampanan. Okay? May papel kang gagampanan. Pag sinabi ng Diyos, mabuti pang wala ka na ng tao, ng sabi mo, mabuti pang wala ka na, alam mo kung saan galing yan? Kasi nangulingan mula sa bibig ng kaaway. Okay? Remember, God said about you, He wants to bless you. Don't give up, look up to God. Okay? Mag-stay ka sa eklesiya. Stay in eklesiya, your spiritual family. Sa achievers, sa kingsmen, sa light bearers, okay? Kasi sila tutulong sa iyo through tough times. Meron kang distrito, okay? Meditate on God's Word. Most of all, don't give up on God. Bakit? He will never give up on you. Okay? Imagine, 19 years old ako nung ma-save, okay? Yung 19 years ko, sayang. Ngayon, 60 years old na ako. Tanong, did God give up on me? No. Are you with me? God can change anything. Ang kailangan lang mag-submit tayo sa Diyos. Are you with me? Don't give up doing the right thing. Anong unang-unang dapat natin makita? Keep dreaming with God. Ang tanong ko sa iyo,
Yung bang pangarap mo, kasama mo ang Diyos o iniwan mo? Okay? Kasi kung kasama mo ang Diyos, magtatagumpay yan. Okay, Genesis 37:5 hanggang verse number 11. Ano sabi? At nanaginip si Joseph ng isang panaginip at sinabi nito sa kanyang kapatid, at siya'y kinamuyan, lalo na mga tao. Verse number 6, at sinabi niya, pakinggan niyo ako, pinapamani ko sa inyo yung aking napanganagipan. Verse number 7, nakita ko yung mga nagtatali ng bikis, okay? Yung sa inyo, lumuhod, sa akin, nakatayo pa rin. Verse number 8, sabi ng mga kapatid niya, ano sinasabi mo, mag-ahari ka sa amin? Ikaw ang boss namin? Okay? Ikaw may dominion? At sila'y namuhi sa kanyang mga pangarap at sa kanyang mga sinasabi. Verse number 9, at nangarap na naman siya. Okay? At sinabi siya mga kapatid at sa kanyang tao, na naginip ako at nandito yung araw at buwan at yung 11 bituin, nagsunod sa akin, nag-obey, yumukod. Verse number 10, at sinabi niya sa tatay niya, sabi ng tatay niya, ano ka? Ibig mo sabihin ako tsaka nanay mo luluhod sa'yo? Sobra ka. Verse number 11, at yung kanya mga kapatid ay namuhi, nainggit sa kanya. Now I would like to ask you, do you have a dream na hindi maintindihan ng tao? Am I right? Alam mo bakit? Kung nakita mo yung rocket na maalis, di ba? Nakapanood ka na. Pag umalis yan, shung! Makikita mo yung nasa iba, hihiwalay. Bakit? Hindi lang kayang altitude. Matitira lang yung pinaka-capsule sa taas. Are you with me? There's some instances that people in your life cannot understand the altitude, yung taas ng pangarap ng Diyos sa'yo. Kanya may inaalis. Okay? Kasi hindi na maintindihan yun eh. Okay? If you want to make it in your career, you have to respectfully show boldness. Okay? Or audacity. You need to be audacious. You need to say, Lord, I am going to fulfill what you want me to do. Kanya nung nag-resign ako sa trabaho, sinugod ng tanay ko si Pastor Fajardo eh. Anong pinakain mo sa anak ko? Yan lang ang nag-iisa nagtatrabaho eh. Bakit nag-resign? Tapos magiging staff, anong susweldo mo sa anak ko? Kaya mo tapatan yung sweldo niya? Wala nga pong pera dito, ma'am eh. Eh bakit nag-resign? Paano kami? I cannot blame my mom. Bakit? It was not given to him. Sometimes following God's dream for your life requires boldness and audacity. Okay? Boldness and audacity is the courage to think big, to show initiative, to take risk for a dream while facing the possibility of failure. I would like to say this, okay? If you don't take risk, there is no story. Bakit ganyan ka? Natakot ka eh. Natakot kang mag-aral. Natakot kang tapusin lahat yung dapat mong tapusin. No risk, no story. That's your life. Okay? That's your life. I took the risk. I followed God. I followed God. 87, I took the risk of quitting my job, becoming a staff. I paid it. And I have a story. Nung kinukwento, kausap ko yung mga staff ni Pastor Fajardo at ni Miss Fajardo sa office one time. Andun kausap ni Ma'am Raimel. Sabi ko sa kanila, alam mo, palad kayo, maganda na mga school ngayon. Dati wala. Kukuha pa ako ng youth spaces sa Cavite City. Kukuha ako, si Ellen, tsaka si Maureen kasama ko. Kukuha kami, buburahin namin. Dati eraser lang, tapos bakat pa rin, nandoon pa rin yung mark. Tapos kumuha kami ng sponge na mayroong sabon at may tubig, buburahin. Habang nagtuturo ako, sabi ni Pastor Mavi, Nong, naalala mo, na dami nakataas na mga flag. Oh. Dahil marami kinasikaso, sabi mo, lahat ng nakataas na flag, those who want to go to the CR, or those who want to check your work, you go, okay? I'll just go to you, I'll check it. Ako lang mag-isa, tsaka si Pe.
Ako nagigising sa umaga, nagdadrive, nagsusundo ng mga estudyante. Okay? Naghahatid. 1987, I took the risk. I'm not an educator. But I took the risk. Sabi ko ngayon, tamo, model status tayo, certified. Why? I took the risk. Wala akong pakialam kung magutom ako. Wala akong nasanay nga ako magutom nang gumagawa ng kalokohan eh. Nasanay nga ako magutom nang gumagawa ko ng kagagaguhan eh. Nasanay nga ako magutom at mapahiya nang gumagawa ng puro lasing at bisyo eh. Ngayon pa ba naman ako matatakot? Sinusunod ko kalooban ng Diyos? No risk, no story! Do you understand me? You need to take the risk. Faith is taking a risk. That is boldness and audacity. We need to be audacious. We need to take the risk for a dream that God has given you while facing the possibility of failure. Okay? Kanya nga sa Genesis 37, makikita natin yung kasaysayan ni Joseph. Okay? Audacious. Nobody believes him. Even his dad and his mom. Even his brothers. Hindi naniniwala. Ang tanong ko sa iyo ito. Okay? What is your dream? Is it bold enough? Na hindi mo maabot kung hindi ka naging faithful? Na hindi mo maabot nang hindi mo gagawa ito? Okay? Kanya, di ba sinabi ko sa inyo, bago tayo umuwi, meron tayong nire-recite. Okay? Ilabas mo nga yung ginawa kong kapartner ng buhay ko ng Diyos. Tamo. Lagay mo. Okay? Ginawa kong kapartner. Kanya sinulat namin mag-ama to ni Jeff. Alam mo kung bakit? Kasi ito yung naging linyahan namin eh. Okay? Basahin natin. Ready, read. Kapartner ko siya sa aking pamilya, sa pag-aaral, sa buhay pag-ibig, sa trabaho, sa negosyo, sa karamdaman, sa kalakasan, kahit sa totoo sa akin yan ngayon. 16 na ako eh. Okay, alam ko na sa kabila ng mga pagsubok ng Marting, ang Diyos ay may nilaan pa rin na maganda. Come on, read. Masagana, matatag na kinabukasan para sa'yo ha, sa akin. Next. Kaya kong magtapos ng pag-aaral nang hindi iniiwan ng gawain. Kaya kong makasumpong ng trabaho na hindi pinapatawan ng pagiging Kristiyano. Kaya kong sumaya na hindi. Amen? Next. Kaya kong makamit ang aking pangarap ng hindi lumalayo sa Diyos. Kaya kong tutukan ng pag-aaral at trabaho nang hindi nawawala ng oras para sa at lahat ay makakaya ko at hindi pabayaan ang relasyon ko sa Diyos. Bakit? Bakit? Next. Malibang itayo ng Diyos ang bahay, walang kabuluhang nagtatayo ang mga nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ng bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Do you understand me? Nung maintindihan ko itong talatang ito, wala pala namang silbi na magtatayo ko ng family ko na wala ang Diyos. Wala palang silbi, okay? Na mangangarap ako na hindi iingatan ng Diyos. Tama? O, nakipag-ugnay, Lord, ano ba yung palatuntunan mo gagawin ko? Okay? O. Ano sabi ng verse number 5? At sinabi ni Joseph yung kanyang pangarap sa kanyang mga kapatid. At siya'y kinamuhian. Sabi ng verse number 10. At sinabi ni Joseph sa kanyang tatay at mga kapatid. At pinagalitan pa siya ng tatay niya. Ano? Luluhod kami sa'yo? Kapal ng mukha mo, anak ng pangin kita, gigil ako sa'yo. Like Joseph, I would like to tell this to you, okay? You're going to have to step out in faith. Walang sense. Magtatapos ka? Yung nanay mo nga mahirap. Mangangarap ka pa. Wala ka ng pag-asa. Walang nakapagtapos sa pamilya nyo. Tama? Yun ang linyahan. Hanggang dyan na lang kayo. Hindi ka unlad. People will say it doesn't make sense. They will ridicule you. Okay? And you will be afraid. Kasi odds are against you. Tama. Nasa Marikiban kami, binabaha. Mahirap kami. Ang tatay ko wala na kaming pera, wala na kaming mga... Lahat ng yan babagsak sa'yo. Pero ito, gusto ko makita mo. If God puts a dream in your heart, He will honor you when you step out of faith. Lord, Kanya sabi ko sa inyo, 1983, naghuhugas lang ako ng jeep. Ito, nagtitinda to ng siopaw. You see? Nagtitinda ng siopaw.
Ako, naghugas ng jeep, 5 piso. Oh, makapag-aral lang. I step out in faith. Sabi ko, Lord, hindi kasya itong baon ko 5 piso, pero I will honor you. Binigay ko yung tithes ko na 50 centavos, 50 centavos na misyon, 50 centavos. So, 1.50, sabi ko, Lord, every day, tinatabi ko, Lord, I would like to honor you. I step out in faith, okay? God honors me. When I started pastoring 1996, sabi nila, mali, hindi yan uubra. Hindi magtatagal yung Pasay. Nobody will buy your dream. Bakit? Garahe lang to nung 96 eh. Garahe. Yung pew, ginawa lang namin. This is nothing. Anong sabi ko? Let's dream. 97, we put up this building. During the time nagkaroon ng Asian financial crisis, ano sabi nila? Other churches, yes, but Pasay, BBC Pasay, no. I told you back then, 1996, okay? I've been praying for this. I know God will direct us, and God did it. Kung hindi natuloy, ano sabi ko sa inyo? At least I tried. I held the line, and the people joined me. Now, this is us. Sino maniniwala na 1-year-old lang akong pastor, nagtayo tayo ng building? Okay? Ngayon, lahat ng mission natin may property. Lahat ng mission natin may building. Bakit? Boldness. Audacity. Lord, maniniwala ako sa iyo. I will take the risk. Hindi issue yung kahirapan. Hindi issue yung walang... May Diyos tayo. Am I right? Where do you need to be bold and audacious? Okay? Where? Oh, tumayo ka, babes. Isipin mo, napaka-simple mong tao. Tama? Hindi ka nga marunong mag-English eh. Tama? Eh, ba't may negosyo ka? May right? Ngayon, kinakailangan maging matapang ka para mas tulungan ka pa ng Diyos. Okay? Hindi mo kakayanin mag-isa yan. Okay? Mapapagod ka, maluluoy ka. Sabi ko sa iyo, ha? Kapoy yan. Hindi makakatulong sa iyo yan. That's why you need God. Tama? And hindi babaguhin ng Diyos yung mga tao sa paligid mo. Ikaw ang binabago ng Diyos. Okay? You have traveled this far and you need to continue with faith. Do you understand me? Mas lalo kang magpakadaluha sa Diyos kasi hindi mo kakayanin yung haharapin mo sa 2025. Mapapagod ka. Am I right? Don't give up on your family. Don't give up on your relationship. Don't give up on what God gave you. Okay? Ang layo na narating mo eh. Tama? Ngayon ka pa susuko? Right? Sit down. Wilson, tumayo ka. Na-meet ko to 1997, 98. Yung aking si Kobe na tuta, sabi ko sa kanya, Doc, patay na ba yung tuta ko na chihuahua? Hindi, buhay pa yan. Buhay pa. Good. Tinanong ko siya. Kung mamamatay ka, Doc, saan ka pupunta? Ay, JL po ako. I'm not asking if you're a lay, I'm asking kung hindi po. From the time on, inalagaan ko. Ngayon, tignan mo. Tumayo ka, Joshua. Nasa si John Paul. Tumayo ka, John Paul. Tumayo ka, Ajoy. Lahat yan lumaki dito. Ngayon ka titigil. 2 anak mo sumunod sa yapak mo. Veterinary sila. Ito yung inaalagaan nila. Ay, ito yung pinoprotektahan nilang kapatid. Yung pala. Okay? You see? Paano mo napag-aral sa Lasal tong dalawa? Nang sabay. Dahil inintay niya itong kapatid. Okay? Dahil sa sobrang mahal niya yung kapatid niya, inintay niya. Yun ang paliwanag niya. Okay? Tapos, wala kang naging problema na ito umuwi na may kaso. Tama? Yung normal na kulit lang. Tama? Oh. Hindi umuwi na may ginulpe. Tama? Walang tato. Tama? Hindi hinabol na, anak niyo ho ba si John Paul? Bakit?
binuntis po ako eh. Walang ganon, di ba? Oh. Si Ajoy, nakita mo ba to na nag-TikTok na, di ba? Wala, tama? Tanong bakit? Bakit? Kasi pinartner mo sa Diyos. Am I right? Nabali ang kamay niyan, kanang kaliwa. Kaliwa. Oh. Hatid sundo namin ni Eli niyan. Orthopedic. Okay? Kinder ka nun? Kinder. Oh. Graduate ng GTBA yan. Okay? Graduating na kayo, di ba? Board exam na lang. Oh. Kinausap ko na yung veterinary dito, ha? Okay? Magre-report ka sa kanya pag pumasa ka. Okay? Sige, please sit down. Ikaw, hindi ka, tumayo ka, please sit down. Saan ka nag-aaral ngayon? And you? Gusto ko makita yung mga tao doon, ha? Okay? Ayoko mababalitaan. Kasi yung dalawang kuya mo, naging magandang patotoo. Okay? Ikaw, patotoo, yun na lang, kasi maganda ka na. Uy, haba ng hair. No. Pero pumapayat ka, ha? I like it. Okay? No. Kidding aside, your father and your mom prayed for you. They were simple people. Para makapag-aral ka ngayon sa college ng mga anak. Tatlo yan, tama? Tatlo yan, ha? Okay? It's a miracle. Your father never gave up on you. Kahit hindi ako nakakatikim ng hipon na may gata. Thank you, sit down. You know, these are simple people who dream with God. Tama? And now, God has given them grace. Where do you need to trust God? Ha? Saan? Finances? Trabaho? Relationship? Bukas? Am I right? Keep dreaming with God. Gawin mong ministry ang mangarap na kasama ang Diyos. Okay? Gawin mong ministry ang mangarap na kasama ang Diyos. Pangalawa, keep developing myself through God. Not only keep dreaming with God, but keep developing yourself. Dapat nag-e-evolve ka. Dapat you're a better version of yourself. Dapat pag tinignan ka ngayon, 2024, July 28. Okay? You're much better now than July 28, 2023. Dapat pag tinignan ka nila, you're getting better, not getting bitter. Okay? Dapat when they see you, they will say, wow! Genesis 39:1. At si Joseph ay dinala sa Ehipto, pinagbili kay Potiphar. Okay? At siya ay dinala pababa. Verse number 9. 2. Pero ito si Joseph pinagkasunduan ng mga kapatid. Di ba nayamot? Patay na lang natin. Sabi ni huwag natin patay na. Pagbili na lang natin. Binenta siya, naging katulong. Ano nangyari sa verse number 2? Tingnan mo to Dahil he dreamed with God, he partnered with God. Ano sabi ng verse 2? And the Lord was with. Kahit pagtulungan ka pa ng mga tao, huwag mong hahayaan na iniwan ka ng Diyos. The Lord was with Joseph. Ano sabi? Kahit ginawang katulong, he was a prosperous man and he was in the house of this master, the Egyptian. Verse number 3. Tignan mo to At nakita ng Diyos, ng boss niya, yung Diyos nasa kanya. Okay? At lahat ng ginagawa niya had made him prosper. Brother Romy, tayo ka. Kanina nag-uusap kami ni Brother Romy kanina. Sabi niya, Pastor, nagugulat nga yun sa opisina namin Dahil sabi niya, walang nakapag-usap kay Vice Chairman ng 2 hours kung di ako. Okay? Sabi ko, alam mo bakit?
nakita ng tao na ang Diyos nasa iyo. Okay? Itinapon to sa pagadian. Okay? Kernel yan, ang trabaho niya, tenyente. Hindi siya pumalag. Sabi ko, gawin mo na yan. Dumating yung last year na meron kaming kausap na mga mista pala niya, batchmate niya, batch 98. Sabi niya, boss, yung tinutukoy ba si Desi? Oo. Kasama namin yung pareho kami tinapon dun eh. Alam mo, pambira, gumanda yung lugar namin doon sa Pagadian. Sabi ko, yeah. Kahit yung trabaho niya pantinyente, kernel na to. Now listen. When I met him, kapitan siya. He has a problem. Okay? Next year, by the grace of God, general to. Okay? Kasi bakit? SPA siya. Senior Police Assistant. Okay? Ang SPA, pag napasok ka dyan, general ka dapat. It's just a matter of time. Okay? Samantalang kung natatanda mo, Romy, nung sinabi mo sa akin, nung kapitan ka, hanggang major lang po ako. No. Let's dream. Magkakaroon ka ng bituing may ningning. Okay? Hindi lang yun, ha? Yung anak niya, hikain. Hindi matalino. Okay? Sabi ko nga nung nag-aaral dito, nung bata pa, sabi ko, ano bang balak mo? Magpupulis po ako. Hikain ka, tapos hindi ka naman excellent. Pero dahil sa GTBA, they set goals every day, they have a projection na dala niya yun. Graduate ang anak nito, top 2 sa PNPA. Okay? Hindi magaling. Sabi ko nga, lamang ang pagiging Bopols eh. Pero nung nakalaya sa GTBA, naku po, doon nag-bloom. Ngayon nag-aral yung anak niya. Scout Ranger course. 400 sila. 60 lang ang graduate. At ang sabi ng mga kasamahan, boss, tenyente, ikaw na lang mamuno. Bakit? Kasi pag ikaw nagpipray, walang natatanggal. Ngayon sabi ni Pastor Melvin, pambira, Bok, yung bata mo, si Tenyente John Rapp. Bakit? Siya yung pinakabata. Yung mga kasama niya kasi nag-post si John Rapp eh. Mga matatanda. Tama, sumusunod yung mga yon. Bakit? Ano sabi ng verse 3? And his master saw the Lord was with him. Nakikita ba sa trabaho mo, sa negosyo mo, that the Lord is with you? Nakikita ng mga tao, nakikita ng kasama mo, nakikita ng mga barkada mo, that the Lord is with you? Am I right? Medyo sabi niya, Pastor, walang nakapag-usap kay Vice Chair Bernabe ng 2 hours. Kanya nung nasa Congress kami noong isang araw, sabi ng isang congressman, itong yan, sandali po. Bakit? Yung binabanggit niyo po, boss po ni Romy yun. Okay na, nagkausap na kami. You know why? Nandun siya sa opisina. Thank you very much, Colonel. Sinasabi. Alam mo, pag tinanong mo yung telepono ko, nakalagay general na. Pinremote na kita eh. You see? Are you following me? How can you explain na yung anak niya? Di ba? Pag tumatakbo nito, sabi ko, ano, kaya mo? Opo. Sige, workout tayo. Graduate top 2. Snappy. Magpapaalam sa Makatarem kasi siya yung head ng ng isa sa mga opisina doon. Pupunta para magsimba lang. Tapos nagba-Bible study. Di ba nag-Bible study na kay Rene? Sabi ni Rene, ni Preacher Rene, ang hirap mag-Bible study sa mga police pastor. Kahit naka-online kayo, bakit? Snappy. Sabi ko, bakit? Kadete yung boss niya 22 years old. 22, no? Si John Rapp? 22. 22 years old. Namumuno ng sumusugod ko saan-saan. Sabi ng isang gabi, Pastor, pag-pray mo kami. Bakit? Meron kami pupuntahan. Sige, pray tayo. Mamayang konti, Pastor, okay na po. Bakit? Neutralized na. Do you understand that? Bakit? Na-train every day to set their goals. Na-train every day to finish their goals. Na-train every day to finish their projection. You see? They're not exceptional. Nung nag-aaral dito yan, okay? Hindi sila magagaling. Si Jap, hindi magaling yan. Ano lang yan? Most friendly. Si Jeff, most tame. Tahimik lagi eh.
Walang nakuhang award. But now, they are all professionals. Oh, si Mark Allen, he does not even know his dad. But since he became a part of JTBA, now Mark Allen is an accountant graduate and at the same time kumukuha ng law. Tama? Tama, Brin? Nasa si Brin? Anong year na kayo ngayon? 4th year. Next year, mga lawyer na yan. Okay? Saan galing? O, tingnan mo si Mark. Halika nga rito, Mark. Dito ka. Walang girlfriend. Walang niligawan. Ngayon, dati meron, pero hindi sila nagkatuluyan. Kawawa kong kapalaran. Pinakilala sa kaibigan niya, yung magkaibigan niya, tsaka yun ang nagkatuluyan. Pero okay lang si Mark, tama? Ito ba, nasira? Dalian mo! Naghihintay kami sa iyo eh. You see? I want you to see this, ha? I want that one day people will see the Lord was with you. At lahat ng ginagawa mo, pinagpapala. Pinalaki to ng nanay niya single-handedly. Okay? From the time na nag-aral to rito, nursery, kinder. Kinder. Okay? Hindi na umalis to. Okay? There was a time in 2015. He came to me and said, Pastor, I resigned from China Bank. Oh, bakit ka nag-resign? Punta ka na sa Alaska? Kasi lahat ng kamag-anak na sa Alaska eh. Hindi po. Balik ka na sa Pangasinan? Hindi po. Magne-negosyo ka? Hindi po. Mag-asawa? Hindi po. Ba't ka nag-resign? I want to work with you. I cannot pay you the way China Bank is paying you. Yeah. But I remember the time that you quit on your job, and became a part of the school. Are you sure? Yeah. That was 2015. Okay? Ngayon, 2024. Okay? 9 years. Next year, abogado to. Huh? Nung mag-full-time siya, iniwanan ng trabaho, okay? Nagalit ang nanay at pati lola. Hindi maintindihan. Audacious, bold. Are you with me? He took audacity and boldness together with faith. And the Lord and his parents and loved ones saw the Lord was with him. Alam mo ginawa ng lola? Binigyan ng rebo. Sumunod, binigyan ng, anong kotse mo ngayon? Wigo. Okay? Dalawang sasakyan binigay. Bakit? Not because he's good. But his relatives saw the Lord was with him. Anong panlaban yan? Tingnan mo nga ako kapayat-payat, tama? Hindi ako ng problema rito. Na nanligaw ng walang paalam. May niligaw ko bang di ko alam? Parang ayaw mo sumagot, ha? Ha? Pero may crush ka. Pag-aaral lang po. Pag-aaral mo na. Tama to, Brin, ha? Focus siya. Focus, ha? Okay? Focus, ha? Ha? Pero, may pinagpipray tayo. Ayun. Yun ang gusto kong malaman, ha? Okay. Is there a letter A? No. Di ba nakakatuwa, di ba? He started as a kid, nursery. Are you with me? Walang tatay, nanay, nagtatrabaho, pero partner ng Diyos. Now, he's an accountant by profession, kasabay ni Jeff, okay? They grew up sa UE, sa San Beda, okay? Now, they're all professionals. How old are you now? 30, 32? 31. 31 years old, okay? Never been touched. Never been kissed. Yun ang alam ko. Tama, di ba? Tama, Okay? Focus sa Diyos. Okay? Siguro kung hindi ito na-save, wasak to. Tama? Baka marami ng 150 na natikman to. Di ba? Nung panama ni Piolo Pascual din eh. Di ba? May muscle lang yun eh. Dapat mag-workout kang kasama ko. Okay? Next year, I want you to pray. He will be a lawyer.
Pati si Brin, tayo ka Brin. Okay? Oh, yan, taga-Samar yan. Okay? Oh. LPT yan, Licensed Professional Teacher. Okay? Oh. Pero taking up law, okay? At the same time, as staff ng GTBA. Okay? Both of them brought their friends and relatives and their classmates in the Lord. Why? Their master saw the Lord was with them. Please sit down. Thank you very much. Sabi mo sa akin, ha? Verse number 4. And Joseph found grace. Saan? Sa mata ng boss niya. Okay? And he served him. Anong ginawa ng boss? And made him overseer over his house, and he had put into his hand. Listen to this, ha? Hindi siya pinromote kasi magaling siya. Pinromote siya kasi nakita ng boss niya, kasama niya ang Diyos. Kasi lahat ng ginagawa niya, pinagpapala. Tanong ko sa iyo, yung bang negosyo, trabaho, yung bang pinatrabaho sa iyo, gumanda, pumangit? We were trained ni Rene, alam niya yan. We were trained sa MTI Taguig TUP, okay? We are created to be a problem solver ni Pangulong Ferdinand Edril Marcos, okay? Ang trabaho namin, i-analyze what are the probable causes and what are the most probable cause. Titignan mo, then you will be a solution to the problem. That's what we are. Okay? Ilalapit namin yung skill sa engineer, yung engineer sa skill, we will be there working. Kanya kami kinakailangan because we were saved. Pwede bang sabihin sa iyo yan na lahat ng binigay sa iyo gumanda? Hindi dahil sa sweldo, ha? Ayun me? Because the Lord is with you. Tama? Pag the Lord is with you, lahat ng hahawakan mo gaganda, titibay, aayos. Nanyan sa baba yung binigay nyo sa akin. Okay? You gave me 1 million. Anong sabi ko? Yung 100,000 tinights ko, yung 200,000 pinantulong ko sa ibang mga tao. Okay? Sabi ko kay Moreng, 700 na lang natitira sa binigay nyo sa akin. Okay? O, meron tayong kukunin. Ayun, ando doon yung BM sa baba. Okay? Sabi ni Pastor Benny, pambira ka, nag-level up ka. Sabi ko, hindi yun. Second hand yan. Anong second hand? Nakita ko maganda. Why? Kasi sa akin, ito yan. Kaya kong pagandahin kahit pangit. My first car was 73 Dodge Colt. Pero pag gamit ko yan, pag tinitin, zero na yan, 73 to. My second car was 83 Toyota Corona. Okay? Yung Dodge Colt ko, bumili nun si Ronald tsaka si Finn. Tama? Oh. Then sumunod yung 83, si Rene na. Okay? Oh. Pinaganda ko yon. Pag gamit ka kasi sa akin, imo-modify ko yan. Pagagandahin ko yan. Bakit? So that when I drive, you will see, si Joey yon, si Pastor yan. Ayun me? Tanong ko sa iyo, yung hinawakan mo, gumanda ba? You see? Hindi ko pa nga nagagamit yung kotse. Tinan mo ha, ginamit namin. Kinuha ko, sabi ko, punta tayo na Manawag. Bakit po? Pa-bless natin. Ay, save na pala tayo. Kay Pastor Fajardo na lang pala. So pumunta kami kay Pastor Fajardo. Dinrive ko yung okay? Kaming dalawa lang ni Ellen, drive kami. So 100 lang ang takbo ko. May sasabihin ito ni na Moring at saka ni na Ramil at saka ni na Victor ang tuling ko daw. Sabi ko, 100 lang ang takbo ko, okay? Pauwi na kami. Listen to this, ha? Pinag-pray ni Pastor, alas 12 ng madaling araw, uwi na tayo. Pag uwi namin, Moreng, ikaw mag-drive. Pag drive ni Moreng, tinakbo ng 120. Sumabog ang gulong sa likod. Okay? Sumabog! Sabi ko, Moreng, hinto ka. Bakit? There's something wrong. Hininto niya. Gulong mo sa likod, sa kaliwa, sa kanan, dulo. Pastor, ba't alam mo? I feel it. Yun nga, sabog ang gulong. Okay? Imagine 120 takbo mo. Okay? Pero bakit hindi ka madisgrasya? The Lord was with us. Ang una kong ginawa,
Pinag-pray ni Wilson, pinag-pray ni Rene, pinag-pray ni Pastor Fajardo. Okay? Sabi ko kay Moreng, so, you don't need to pray, magkakasama tayo. No one likes it. Okay? It's okay. Biglang may dumating. Sir, ano nangyari? Pumutok ang gulong. Sir, dami nangyari ganito rito, tumob. Sabi ko, ba't kayo? Not us. Okay? Nilagay sa gilid ng kalye. Sabi nila, Pastor, doon lang. Dito lang. Bakit? Dinedicate na natin yan sa Panginoon na yan. Hindi sa atin yan. Babantayan ng Diyos yan. Okay? Ngayon, kinuha nila yung 4 na gulong. Kanya ngayon, ang reserba, 4 na gulong. Kasi yung sakyan na yan, running flat siya. Okay? Kanya lang nagpalit ng gulong, kanya talagang hindi pwede. Pero I thank God, that is your gift, that is your contribution. I want you to know, I'm a good steward. Ang tanong ko lang ito. Okay? If you want to stand out at work, you need to grow in favor with God so that people will like and trust you. Kailangan ang Diyos nalulugod. If people don't see God's favor in your life, they will not like you, they will not trust you, they will not promote you. You see? Pag hindi na nakita ang Diyos sa iyo. Okay? Imagine sabi ni Doc Di Salva kay Pastor Apare, ayoko na maraming speaker Isa lang po ang speaker natin. Kailang dalawa ni Pastor Sauco. O yan, si Joey, okay yan. Kasama ko yan. Naniniwala ko. Kaya sabi ko kay Pastor Benny, tay, magkasama kami ni Daddy Di Salva. Sige. Sabi niya, kamusta mo lang ako? Imagine these are patriarchs, these are senior pastors, and they want to work with us. You know why? Not because I'm good. No. But because they see the favor of God. Okay? Can other people see the favor of God in you? Okay? Many people think that favor is likable. Parang personality. Favor, no. It is favored or likable. You cannot be both. Okay? Favor and likability are not about personality. It's about character and behavior. Pag binigay ba sa iyo yung trabaho, gaganda, uunlad, yayaman yung boss mo, o nangungupit kang kamuti ka? Am I right? Boss ko lang yung mayaman, magdudukot ako. God can see you. Am I right? Ang trabaho ko, itaas si Pastor Fajardo. Ang trabaho ko, itaas si Congressman. Itaas si Dr. Di Salva. Ang trabaho ko, itaas. At ilahin yung nasa baba. I want God's favor in my life. You see? Is God's favor in you? Tapusin natin dito, tuloy ko next week. Okay? Ang tanong ko lang, do you have God's favor? Ramdam ba ng kasama mo sa trabaho yan? Karamdam ba ng kaklase mo yan? Okay? Imagine, 1983, ginawa kong presidente ng klase namin. Sabi ko, kayo na lang, hindi ko kaya. No. Gusto namin ikaw. O, di sige. Anywhere I go, from Napocor to Sprague, Philippines, they always wanted me to work. You know why? Not because I'm good. I have the favor of God kasi I work on that. Will people see God? Kung yung post mo lang sa Facebook, puro ka reklamo Tama? Yung post mo sa Facebook, ikaw mismo hindi ka nabibless Tama? Dapat pag nag-post ka, ang ipopost mo, maluluwalhati ang Diyos. Mapupure para pag tinignan ka, ito nabalahura na, ito nabaha na, nawala na, pero nakangiti pa. Am I right? Bakit? Gamit lang yan pwedeng palitan ng Diyos. Am I right? Relationship is more important than things. Do you hear me? Huwag mong hayaan na dahil sa bagay, sa pera, yung relationship na wala. That's bad. Am I right? Ginagamit mo lang yung tao. Ang sasabihin ng tao, you've got to love me for who I am, for simply being me. Don't love me for what you intend. Huwag mo akong gamitin. Okay? Let God's favor be in you. Yun lang ang mindset ko. Okay? Kaya pag tinitingnan ko isang tao,
Pag ito binigay ko, pag gumanda to o umayos, God favor is in him or in her. Pero pag hindi, you have to work on that. Okay? Kasi bakit? Binigay sa atin ng GTBA, gumanda. Binigay sa atin itong church, 1 year, ito naging mangyayari. Not because I'm good. I have God's favor. Okay? At yun ang nakikita ng mga tao. At doon tayo dapat. Tama? Oh. Now I'm 60. People were asking me, why? I said, no, that's God's favor. Bakit? Iningatan ko eh. Okay? I choose the food that I eat. And by the way, meron tayong fasting, ha? Okay? Nung Friday night, si Ramil pinapakain ni Pastor. No, Pastor, no. Fasting po ako eh. Pinagalit na si ni Pastor Fajardo. Pag nandito ka, i-adjust mo yung kain mo, parang si Joey. Kasi ina-adjust ko eh. Sabi ko, sige lang. Pakitang tao lang ako kay Pastor. Sige po, masarap po ito, masarap. Pero fasting ako. Okay? Oh. I fast. Okay? At makakatanggap kayo ng sulat sa akin. Okay? Kung paano pag tumanggap kayo ng sulat sa akin pag may missions conference, natutulong tayo sa mga pastor. Ito naman sa project natin para sa camp, sa ating anniversary. Are you okay with that? I'll be giving you a letter, okay? That will be your commitment. That's why I trust you para matapos natin yung dapat nating matapos, okay? But I want you to fast. Okay? You will fast that you will say, Lord, help us to have a celebration of 40 years, okay? 40 years as a church, okay? Dapat makita natin na tayo pinagkakatiwalaan ng Diyos. Ano sabi ni Pastor Fajardo sa inyong mga men? Nagpapasalamat ako, okay? Na nung umalis ako sa Pasay, gumanda ang Pasay kasi si Joey naging pastor. That is what I am treasuring for. Sabi ko, Lord, ganun pala tingin sa akin ni tatay. Okay? Gumanda. Nakilala ko kasi siya. You see? I ask you. Pag sa'yo binigay yung isang district, pag sa'yo binigay isang project, gaganda pa pangit. Are you ready? Ano sabi? And his master saw that the Lord was with him. Tama? And he was entrusted everything. Bakit? Kasi lahat ng ginagawa niya, pinagpapala. Ikaw ba yan? Okay? Ikaw ba yan? Dapat. Am I right? So keep dreaming with God. Okay? Keep developing yourself through God. Tama? Let other people see that God is in you. Let other people see that whatever you do will prosper. Not because you're just good, but because God is seen in your life. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Samahan mo kami, pagpalain, pangunahan, bigyan mo kami ng kahabagan. Patawad kung hindi po kayo nakikita sa amin. Patawad kung meron kang binigay sa amin na hindi namin pinagyaman. Patawad kung kami po ay naging pasaway, hindi naging maayos. Kayo po nawa ang siyang maluwalhati at may taas. Samahan niyo po kami. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. The Lord is dealing with you. Can people in your life, the people around you, in your work, in your family, in your community, can they see God? Can they see na lahat ng ginagawa mo pinagpapala kasi God's favor is in you? Dapat yan ang linyahan natin. Okay? No room for complaint, no room for being so average. We need to be bold and audacious. We need to go and take risk. No risk, no story. That will be your life. That will be my life. So this morning, the Lord spoke to you. Will you come to the altar and say, Lord, help me to be bold. Help me to be audacious. Help me to step out in faith and be a blessing to the people. Is that your prayer? Dito po sa altar. God bless you. Kung meron kang dapat ipag-pray dito sa altar, huwag dyan sa upuan mo. Okay? Kung yung paglapit hindi mo magawa eh.
Father, we thank you. May you help us, give us grace and mercy, and help every members of the church to let our lives be a wonderful testimony that other people will see the favor of God in us. Na lahat ng ipagkakatiwala mo sa amin gaganda, titibay, magiging maayos kasi you are with us. Thank you, Lord. Thank you for this wonderful opportunity. In Christ's name we pray. Amen. Okay? Soul, stand up, please. Let's sing our offering song, Give It Right This Time. Give all our best, God is expecting. Don't waste the chance to be blessed. Today is our chance, there's no repeating. We can recapture our ways to so give it right this time. Honor God through your offering. Making sad this time, sorrows not his. These words are true, believe them in faith. The lessons he promises to them will be great. He's given his all, what then have we given? It's not time to waver, no time for delay. So give it right this